gagawin tayo. Ito. Envision. Monitor lang ito. Nasa 24 siguro ang sukat nito. Kung mapapansin nyo rito, mayroon siyang backlight. Pero wala siyang picture. Buksan natin. Okay, so ito yung model niya. Yan, Envision model 27 12 volts. Okay. So 27 inches pala ito. Kala ko na 24 na. Okay, so ito na, nabuksan na natin yung unit. Bali, ito yung kanyang top board. So may backlight siya, nag-ooperate yung main board natin. Ibig sabihin, dito sa panel issue ang problema natin. Ano? So check na lang natin kung may supply tayo rito. Kung gumagana ba yung DC to DC nito. Yan ang una nating i-check. Okay, so ito, meron tayo dito BGH. Tapos BGL. Okay, so check natin yung BGH natin dito. So, nasusukat natin ay 0.016 or 15, ano? So, yung BGL natin, check natin. So, may nasusukat tayo dito ay negative 8. Ibig sabihin, gumagana yung DC to DC niya. Mayroon siyang BGL. Ang problema, wala siyang BGH. At pati yung 15 niya, ito, maaari ito 15 ito or 14. So wala din, ano. So yun ang problema niyan. Gumagana yung DC to DC pero wala siyang BGH. Try natin dito mag-resistance sa BAE niya. So malamang ito yung 15 natin, no? 15. Kasi mayroon tayong 3.3 dito eh. So 3.3. So ito, parang ito yung 15 natin. So resistance tayo, check natin kung ano lang ang value. So makikita nyo dito, hindi siya nagbabuzzer, ano? Pero makikita nyo yung value ng BEE natin ay 58 ohms lang. So pag 58 ohms yan, masyadong mababa yan. Ibig sabihin yan, may damage na capacitor dito or SMD. Baka may leak dito. So hahanapin natin kung saan banda yung leakage na, no? Kasi masyado mababa yung 58 na yan. Yun, no? 58 ohms lang. Kung 15 volts man ito or 7 volts or 3.3 volts, check natin yung 3.3 natin na kung ano ang resistance niya. So yung 3.3 natin ay K ang resistance niya, no? So magtataka ka rito, bakit 58 ohms lang ang resistance nito? Yan. So masyadong mababa. Okay, hahanapin natin kung saan capacitor ang may problema diyan. Okay, para hindi na tayo tatagal, gagamit tayo ng short killer nakaset sa 3.5 volts. Okay, so tutusok natin yan dito. So yung ground natin ay nakakabit sa body. So pwede na yan. Huwag na natin i-remove yung grounding dito, no? So try natin tusukan to. Titingnan natin kung may maramdaman tayong init dito sa mga filter cap na yan na SMD. Okay, kung dito yung problema. So walang natutunaw, ano? Walang natutunaw. So may ampere tayo na magwa 1 ampere. Pero walang natutunaw. Wala dito. Okay, wala siya dito. So hahanapin muna natin. Papakita ko lang yung ampere niya. Yun, no, nasa 89 ampere na 0.9 ampere. Okay. So magwa 1 ampere na rin yan. So hindi siya dito. Walang umiinit dito, no? So try natin mag-remove siguro ng kaputol nito kasi putol naman yung top board nito. Try natin i-remove yung isa. Titingnan natin kung baka sa top board ang issue sa ibang circuito, malayo, ano? Okay, so inangat lang natin yung lock nito pero hindi natin tinanggal. Yan,
Hindi natin tinanggal. Check natin dito kung may pagbabago. Yun, tumaas yung value. Okay. So, ibig sabihin yan, dito ang problema natin, sa mga SMD dito. So, check natin isa-isa dito kung saan banda dito. Kung saan ang mababa ang resistance. So, nakahang yung ribbon natin pala. Nawawala yung grounding natin. Balik. Lock na natin ito. Okay, ito check natin 1.m. okay yan. Ito 57 ohms itong isa. Okay, ito so ito 57 ohms. Hanap pa tayo ng iba. M ito, M din, and then ito. So ito lang yung 57 ohms. Okay. So try natin dito kung may makuha tayo rito. And then ito. And then ito. Okay. Ayos yan. Okay. Ayos din yan. Ito 57 din 57 yan. 2M. Okay. So malamang dito mayroon din yan dito. Malamang ito. Yan, 57 din yan ohms. Ito okay din ito. So parang ito yata iba yung kulay nito. Okay. Inject tayo. Okay. So ito ang napansin kong uminit. So mag-i-inject tayo dito sa dulo. Or dito. Try natin dito mag-inject. Ito yata yung isa kanina. Or dito na lang sa i-inject natin dito. Yan. Inject ako dyan. Tingnan natin yung capacitor na yan. Kailangan zoom ko lang na konti. Para makita yung positive nga na siya yung salarin. So makikita nyo dyan. Pag natunaw yung paste na nilagay natin. Tunaw na. Yan tunaw siya. Hindi lang siya uusok kasi mababa yung natin, voltahe. At mataas pang resistance niya. Pero mapapansin nyo, natutunaw yung phase na nilagay natin. Yan Okay, isa pa. Yan, diba? Gumagalaw siya. Okay. So tanggalin natin yan. Yan ang salarin dyan. Okay, dito tayo magtututok. Tingnan natin. Yan tunaw yung paste na nilagay natin. Try natin pakuluin. Yan kumukulo siya So nagiging 1.16 ampere siya. Yan, kumukulo lang siya. Medyo matigas pa ito. Hindi natin siya kaya iangat sa short filler natin. Okay. Yan. Check natin yung resistance. So nakalagay siya ay okay na, So okay na siya dito. Check natin dito. So yan. Yun okay na siya. Okay. So testing natin. Tingnan natin kung
magkakaroon na ito ng BGH. Okay, so nakasaksak na yan. Yan, umiilaw na siya, no? Check nyo natin, titingnan natin kung may supply tayo makuha dito. Okay, so mayroon na siya, 16. 16 na siya. Tapos check natin yung BGH natin. Ito, BGH F tayo. Okay, may 30 na tayo. Yun, 30. So tingnan natin dito sa pinakadulo ng board niya kung saan dito yung BGH niya. So ito, try natin itong capacitor na ito. 5 volts ito. Yun o, 5 volts. Ito 7 naman ito. Ito ay negative 7. Negative 7. Tapos ito ay negative 5. Ito wali. Ito wali. So hindi natin makuha kung saan yung BGH nya. Malamang ito may nakalagay is COM. Ito positive 6. Yan o, positive 6 siya. Itong isa may balat pa. Positive 8 naman ito. Okay. So yung BGH hindi ko mahanap kung saan nakapwesto, no? Kasi yung iba dyan ay clock signal na LC1. Ayun, may LC1, LC2 pala tayo dito. Clock swapping voltage. Yun, no? Swapping voltage. Okay. So yung ganitong top board pala ay may swapping voltage, ano? So check natin yung display kung may display ito. Kasi nagkaroon na siya ng yan, no? Meron na siyang display, no? Okay. So sasarado lang natin to, tapos testing natin ulit mamaya. So yun lang yung naging problema niya, yung isang kapasitor. So ito na, final test na natin. Envision 27 inches na monitor. Saksak ko lang siya. Yun, no? Lumabas na yung Envision niya. Tapos tingnan natin kung magkaka-picture. Yun, mayroon na siya, no? So okay na siya. Yan, okay pa yung glass natin. Ang naging problema lang talaga sa kanya ay yung sa 15 volts natin na isang SMD na kapasitor ay nagkaroon ng leak or nag-short. So nung natanggal natin to, tapos pinalitan natin, okay na siya. So yung pinalit ko rito ay same sa laki niya, same din sa kulay niya yung pinalit natin. Hindi ko lang nasukat. So ayos na siya. Hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.